Mga giliw po namin katoto, kapulido, ngayong araw na ito muli po tayong mag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Ang petsa po ngayon ay July 10, 2024. Kahapon, July 9, naipost ko po sa aking Facebook na galing kami sa isang barangay diyan sa Mexico. Sa pag-uwi namin, sa oras na 4:45, umuulan dito po sa Pampanga, diyan sa Mexico, hanggang dito sa Magalang. Hindi ko po alam sa ibang lugar. Kaya bagamat umuulan, ay kumuha po kami ng tambo sapagkat ito ang ibinigay ng Panginoon na halimbawa na panukat sa inutusan na sukatin ang templo na nakasulat po sa Apokalipsis 11. Kaya nagpapasalamat po ako sapagkat ang Panginoon ay patuloy siyang nagbibigay ng pagkaunawa sa kanyang mga salita. Nakaasa lang po tayo sa ating Panginoon sapagkat sa ganang ating sarili, wala tayong magagawa. Kapos po ang ating kaalaman. Kaya sa bawat mga itinatanong po natin, ang inaasahan natin, ang ating Panginoong Diyos, humihingi tayo sa pamamagitan ng panalangin at yun din po ang paraan ng ating pakikipag-usap. Bagamat ang ating Panginoon ay nasa kanyang kinaroroonan sa langit ng mga langit, sa kanyang trono, bagamat tayo po ay nandito sa lupa, sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu, ay nagagawa po niya na ibigay sa atin ang pagkaunawa sapagkat yun po ang kanyang utos at siya po ang makapangyarihan sa lahat. Kaya narito po ang tambo na aming kinuha dyan sa barangay, dyan sa Mexico, Pampanga. May ugat pa. Ito, sariwa pa yung kanyang dahon, mga kapulido, mga taga-subaybay. Bakit tambo ang ibinigay na halimbawa na panukat? Sapagkat ang pinakapuno po nito ay magagamit natin sa pambakod, sa ating bakuran, sa bahay. At ito rin ay ginagamit ng iba na pangdingding sa kanilang bahay kubo. At ang iba naman, pinatutuyo ito at ginagawang dekorasyon, binabarnisan. At yung bulaklak po nito, yung mga gumagawa ng walis tambo, pinatutuyo at ginagawang walis.
ibinebenta. Malaking pakinabang po ang walis sapagkat ito ang panglinis ng ating bahay, sa sala, sa kwarto, maging sa kusina. Pang-alis ng dumi. Mahalaga rin sa bahay ng ating Panginoong Diyos o sa templo ng ating Panginoon na malinisan. Gaya po ng aking ipinahayag sa nakaraan, ang Panginoon ay nagsusugo sa kanyang iglesia ayon sa Efeso 4:11 hanggang 12. Mga propeta, mga apostol, guro, ebanghelista, pastor, sa ikasasakdal, sa ikapupulido ng iglesia. Kaya pinasukat po, hindi lang yung templo, maging ang sumasamba, ayon po sa Apokalipsis 11. Gaya po ng aking paunang salita, unti-untiin po natin ang pag-aaral dito, sapagkat hindi po natin mabigla. Mahalaga na maintindihan po natin mabuti. Bakit kailangang unti-untiin po natin? Paano po ba ang pag-aaral ng kanyang mga salita? Ano ang paraan ng mga ginagamit ng ating Panginoon? Sa kanilang pagtuturo, pakinggan po natin ang pahayag. Sa ikalawang Pedro 1:19 hanggang 21. At kami ay mayroong lalong panatag na salita ng hula. Tandaan po natin, mahalaga yung panatag ka. Paano ka magiging panatag? May pinanghahawakan kang mga hula, mga patotoo. Ulitin ko. At kami ay mayroong lalong panatag na salita ng hula na mabuti ang inyong ginagawa kung ito'y inyong sinusundan, na gaya ng isang ilawang lumiliwanag sa isang dakong madilim hanggang sa pagbubukang liwayway, at ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso. Na maalaman mo na ito, na alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuha sa sariling pagpapaliwanag, sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na nangaudyukan ng Espiritu Santo. Bakit kailangan po na hindi tayo pabigla-bigla? Bakit mahalaga na humingi tayo ng pagkaunawa sa ating Panginoon? Sapagkat ang mga taong inuutusan ng Panginoon, meron silang mga pinanghahawakang mga hula. Kaya yung inutusan ng Panginoon na sumukat doon sa templo, ang templo, gaya po ng ating nalaman sa nakaraan, ito ang iglesia ng Panginoon. Meron pong hula. Meron silang mga basihan. Ang kanilang basihan hindi galing sa tao. Hindi galing sa kanino mang mga tao, hindi sa mga marurunong, kundi galing mismo sa ating Panginoon. Ang Panginoon ang nagbibigay ng authorization sa mga taong sa kanyang mga isinusugo. Kaya ang pahayag ng mga lingkod ng ating Panginoon, meron kaming
lalong panatag na salita ng hula. Kaya mabuti na ating sinusundan, ating ginagawa yung mga bagay na itinuturo ng mga isinusugo. Bakit? Mahalaga sapagkat ang bilin ng Panginoon ay maging ang mga sumasamba doon sa templo, sa iglesia ng Panginoon. Dapat sukatin din. Kaya sabi sa atin, mabuti ang inyong ginagawa kung ito'y inyong sinusundan. Kung napasusukat kayo, kung kayo tumatanggap ng mga payo na gaya ng isang ilawang lumiliwanag sa isang dakong madilim hanggang sa pagbubukang liwayway at ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso. Bakit kailangan pa na ang isang tagapangaral mayroong mga basihan, mga prophecy, mayroong hula? Pakinggan po natin sa 20, 1:20 ng ikalawang Pedro, na maalaman mo na ito, na alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuha sa sariling pagpapaliwanag, hindi galing sa kanya, hindi galing sa kanila. Ano? Anong ginagawa? 21, sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na nangaudyukan ng Espiritu Santo. Kaya yung mga sugo ng Panginoon, mga inutusan ng Panginoon, mga tagapangaral na mayroong karapatan, mayroong authority na magturo, nagsasalita sila, nagpapahayag sila, nangangaral sila sa pamamagitan ng udyok ng Espiritu Santo. Bakit? Bakit mahalaga yun? Pakinggan po natin ang pahayag sa ikalawang Pedro 3:16 hanggang 18. Gayon din naman sa lahat ng kanyang mga sulat, na dooy sinasalita ng mga bagay na ito, na dooy may ilang bagay na mahirap unawain, na isinisinsay ng mga di nakakaalam, ng mga walang tiyaga, na gaya rin naman ng kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan, sa ikapapahamak din nila. Bakit mahalaga po? Yung hula, yung karapatan, yung pagbibigay pahintulot ng Panginoon. Bakit kailangan na ang mga ngaral inuudyukan ng Espiritu Santo? Sapagkat ang pahayag sa atin, gayon din sa lahat ng kanyang mga sulat, na dooy sinasalita ang mga bagay na ito, na dooy may ilang bagay na mahirap unawain. Kaya kailangan natin, kaya sinasabi ko, wala tayong magagawa sa ganang ating sarili. Huwag tayong magsariling kalooban. Sumangguni po tayo sa Panginoon. Anong ginagawa ng iba? Eto, na isinisinsay ng mga di nakakaalam, ng mga walang tiyaga. Anong kahulugan ng isinisinsay? Iminamali. Binibigyan ng ibang kakahulugan. Nagsasariling kalooban. Ano ang sama pagka nagsasariling kalooban?
Gaya ng nakasulat sa Mateo 15:9, walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Kaya hindi basihan ang marami. Hindi basihan ang mga ngaral ay kilalang tao. Kaya pagdating sa pag-aaral po natin sa ikalawang, doon sa dalawang saksi, kailangan malaman po natin, unawain natin, na ipanganak na ba? Ano ang kanilang kinatatayuan? Tandaan po natin ang Apokalipsis. Ito yung mga symbolikal ito. Paunang salita, hindi paurong. Panghinaharap. Kaya maging maingat po tayo. Kailangan ang mga ngaral na galing sa Panginoon, hindi nagsasariling kalooban. Nagtatanong sa Panginoon. At ang Panginoon, gaya po ng aking unang binasa sa ikalawang Pedro 1, na uudyukan ng Espiritu Santo. Anong sama pagka nasinsay? Pagka namali? Uulitin kong babasahin. Babagalan ko po. Gayon din naman sa lahat ng kanyang mga sulat na dooy sinasalita ang mga bagay na ito, na dooy may ilang bagay na mahirap unawain, na isinisinsay ng mga di nakakaalam at mga walang tiyaga, na gaya rin naman ng kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan. Kaya sa ibang mga kasulatan, ang kanilang ginagawa, gawa ng gawang mga aral ng mga tao. Anong mangyayari? Tuloy. Sa ikapapahamak din nila. Kaya itataboy po sila ng Panginoon. Nakasulat sa Mateo 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama. Paano magaganap ang kalooban ng Ama? Huwag kang magdaragdag, huwag kang magbabawas. Hintayin mo ang udyok ng Espiritu Santo. Ano ang imamatwid ng mga nagsisinsay, ng mga di nakakaalam, ng mga walang tiyaga, mga nagsasariling kalooban? Hindi ba, anya Panginoon, marami kami? Hindi ba nga, Panginoon, wala namang perpektong iglesia? Hindi ba nga, Panginoon, mababait kami? Ang sabi ng Panginoon, magsilbi sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Bakit manggagawa ng katampalasanan? Pero magdagdag ka. Kaya sa panahon natin ngayon, mahalaga ang meter. Ang ibinigay na halimbawa ng Panginoon na panukat sa kanyang templo o iglesia, tambo. Sa panahon natin, ang ginagamit ng mga contractor, engineer, ng iba pa, ng mga nananahi, meter, medida. Kailangan, pagka manukat ka, huwag kang magsariling kalooban, sundin mo ito. Kung saan mo idadako. Huwag kang magsimula dito sa tres, maluwang, wala sa hulog. Kaya yung mga kasangkapan na ating ginagamit, halimbawa eskwela, mga libil, hindi yung nanunukat ang nasusunod. Hindi siya yung magsasabi ng
nasa 15 na, ang meter. Pagdating sa spiritual, ang mga salita ng Panginoon, kaya nga ipinasulat sa mga banal na kasulatan. Anong katangian ng mga banal na kasulatan? Makapagpapadunong sa iyo, sa ikaliligtas. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos, kinasihan ito ng Panginoon. Kaya huwag kang magsariling kalooban, sumangguni ka doon sa kumakasi ng kanyang mga salita. Matuto tayo na sumunod, huwag tayong pasaway. Kaya pagka pinag-aralan po natin yung dalawang saksi, katulad ng aking ipinost sa Facebook, hinihintay ko yung pinuntahan namin kahapon. Brother, hindi kita kakutsaba. Meron lang akong mga bagay na itatanong sapagkat magiging kasangkapan ka para matiyak ko doon sa mga isasagot mo, akma yung salita ng Panginoon. Hindi yung sagot mo ang basihan ko, yung salita ng Panginoon. Anong ibig ko sabihin? Maging sa buhay na ito, hindi kasalungat ng salita ng Panginoon na kanyang ipinasulat sa mga banal na kasulatan. Ituloy ko mga giliw po namin katoto sa 17. Kaya nga mga minamahal, yamang nalalaman na ninyo ng una ang mga bagay na ito, ay magsipag-ingat kayo, baka kung kay mangaligaw kayo sa pamamagitan ng kamalian, mag-ingat po tayo. Kaya ako istrikto ako sa mga salita ng Panginoon, sa mga doktrina. Ayaw po natin yung unbiblical. Wala tayong karapatang gumawa ng mga doktrina, mga invento. Huwag nating pag-ukulang panahon ang pag-iimbento ng mga doktrina, mga aral. Gawa na po. Tutupad na lang tayo. Magtatanong tayo sa Panginoon, ano ba yan? Ano po ba? Kaya sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu, ibibigay naman ang pagkaunawa. Di ho ba sa Santiago 1:5, kung nagkukulang ng karunungan ang sino man, humingi sa ating Panginoon. Mahalaga po yun. Baka kung mangaligaw kayo sa pamamagitan ng kamalian, ng masasama, ang tawag po pala doon sa mga walang pinanghahawakang mga hula, masasama. Bakit masama? Nagdaragdag Di ba sa Apokalipsis, ang sino mang magdagdag, magbawas, kapwa mapapahamak. Ay mga hulog kayo sa inyong sariling katyagaan. Datapwat, magsilago kayo sa biyaya. Ito ang kailangan, lumago tayo sa biyaya. At sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesus Kristo, sumakanya nawa ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman siya nawa. Kaya mga giliw po namin katoto, mga taga-subaybay, mga kapulido, sa ating pagtuklas, sa ating kung sino yung dalawang saksi na nasa Apokalipsis 11:3, kung hindi ako magkamali, aalamin po nating mabuti ito. Sasangguni po tayo sa ating Panginoon. At ako'y sumasampalataya na ibibigay po ng Panginoon ang pagkaunawa, ipapakilala po sa atin. At ako naniniwala at naninindigan, sumasampalataya na ipanganak na po. Na ipanganak na po.
alamin lang po natin kung taga saan sila, po, kung nangangaral na po ba sila, bakit kailangan po nating alaming mabuti sapagkat ilang panahon na lang, darating na ang ating Panginoon na ating pinakahihintay. Nawa, lagi niyo po akong samahan sa ating pag-aaral at pakishare po at mag-like po tayo. Welcome po lahat ng mga tanong, mga komento at mga suggestion. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe po tayo. Tangkilikin po natin. Pangako sa inyo, higit sa lahat, sa ating Panginoong Diyos, hindi tayo gagawa ng pansariling doktrina. Aasa po tayo sa ating Panginoong Diyos. Ang pagpapalang basbas ng Panginoon ay sumaating lahat.